Magandang tanghali. Naiinip na pero nag-iintay pa rin na matapos yung ating gun ban kasi hindi tayo makadayo. Alam niyo naman dito sa lugar natin sa city, medyo crowded na. Sobrang hindi na pwede. Hindi naman lahat ng mga kapitbahay natin ay kilala tong ating mga laruan. Ang kalimitan, kahit yung mga ano ba tawag dito? Yung isang katulad nito na di hangin din. Ano nga ba yung tawag dito? Yung nakalimutan ko yung tawag sa kanya. Pasensya na kayo. Itong ating mga air gun, ayan, naiinip na matapos yung gun ban kasi gun ban pa talaga tayo ngayon. At sa papalapit na yung eleksyon, kaya yung mga natin nakatago, nasa bahay lang kasi hindi po pwede na dadalhin natin ito sa labas kahit pa may mga papeles ito, ang dokumento na kahit nakaregister, yun lang naman po kailangan sa ating mga airgun. Kahit nakaregister siya, hindi pwedeng dalhin sa labas kasi yan ang batas kapag ganitong may gun ban. Except kung makakahingi ka ng exemption sa COMELEC. Kaso, mas maganda kasi wala ka rin namang makakasama doon. Dyan, hindi rin tayo makapag-hunt kahit yung mga tiksay, hindi tayo nagdadala sa labas. Dahil bawal ito kapag ganitong gun ban. At malapit na rin yung eleksyon, kaya malapit na rin matapos yung gun ban na yan. At makakabalik na tayo sa dati nating hobby. Tayo pupunta sa ibang lugar, madala yung airgun natin. At ito, tamang-tama. Itong airgun natin ngayon is tamang-tama bago mag-hunting season na ulit. Bago matapos yung gun ban, malagyan natin to ng shroud. Ma-shroud natin, yun nga po, medyo mahabang makinahan yan. Kaya ngayon, ang nakalagay sa kanya is ordinary silencer. Kapag nalagyan na natin ito ng malaking yung available ko kasi na tube para dito sa shroud. Kaya medyo magiging malaki itong 32 inches 32 mm yung inside diameter. So talagang tahimik na tahimik yan. Hindi na kailangan ng silencer nun. Para hindi rin masyadong humaba. Hanggang dito lang tayo. Pero yung pwede rin siyang lagyan. Kung lalagyan din natin ng abang sa dulo para pwede rin siyang kabitan ng silencer din sa dulo, additional. Pero yan, sobrang tahimik na yun. At mas malakas na yung tunog ng hammer kapag ganon. Ito na rin yung ating magazine. Nakamag na siya. 13 shots na 13 rounds na mags. Ayan. At ito, lalagyan din natin to ng folding mechanism para natutupi siya. At isa haba siya ng ganon. Ganyan, kahit sa isagad na natin yung pagganyan, haba siya ng ganyan. Pag tinupi mo naman yon, malaking magiging bawas din sa length. Tapos itong silencer, itong ating barrel, i-exceed din yan. Kalahati nitong silencer na mawawala kasi shroud na. Magiging shroud na siya. So, sa pagkasubo ko kasi nung shroud na talagang dito na iipon yung hangin pabalik dito sa loob ng barrel, sa loob ng shroud niya. Pag ganun. Kaya kung malaki yung shroud, tamang-tama siya. Pagbalik dito, hindi siya masyadong magbubuga ng hangin sa papunta doon sa labas. Dito ang buga niya, pabalik dito sa shroud. Kaya, ayan, etong
ano natin, pang malapitan lang. Itong scope natin, pandaga-daga lang. At kaya gano'n, meron tayong maiksing plenum dito, pero kagaya nung ginagawa natin palagi, malaki yung storage niyan sa loob. Hindi kagaya ng mga nauna nating gawa na kung ano yung size ng thread ng regulator, yun na rin yung size ng papasok. Ngayon, malaki yan. Tapos pagka ano nito, kasi yung tank nito, at saka yung mga nakakabit dito na ano, na barrel, saka itong power plenum niya, eh may nag-order kasi sa akin na isama ko sa lahat itong barrel. May nag-order sa akin isang buo, wala akong ready na parts. Kaya yung nakalagay dito na tank, kasi hindi ko pa rin naman to isang beses na testing ko lang nagamit. Parang 2 beses lang. Since bagong-bago pa yon, wala kahit konting gas-gas. Kaya yung sinama ko. Tapos gumawa na lang ulit ako ng panibagong barrel. Itong barrel na to ay ready. Ready siya para sa slug. So kung mga pato, hindi ka na magdodoble tira. At ano na, kung malalaking target, hindi ka na magdadalawang tira dito. Isang na lang kasi pwede siya sa slug. So itong bag niya, ay pwede naman sa slug basta sakto. Dito kasi sa local pellet, namimili ng kakasya dito. Pwede siguro yung iba na pagkakasya ko. Pero kailangan i-resize mo pa. So yung haba, mas mahaba pa rin siya. So kaya medyo isang pellet yung nakita ko sa local pellet na kumakasya talaga sa magazine. Dito sa plastic magazine ng ganitong multi-shot na airgun. So, ito napagpasyahan ko. Kasi yung dati kong pagkakabuo ko ay na uusap sa akin na kanila na lang daw yung so napipilitan tayo na ibigay. Dahil ngayon, ang hirap kasi magpaganda ng ituchon mo pa maigi. Naman, kailangan sa akin talagang maayos ang performance. Kaya napagpasyahan ko na hindi ko na to gagalawin. Ang gagawin ko na lang, pagagandahin ko na lang habang hindi pa natatapos yung gun ban, ay iayos ko na lang. Gawin kong shroud para mas umiksi, tapos mas maging tahimik. Although tahimik na rin siya ngayon, maganda na yung hindi na siya naririnig, parang pumipitik ka lang sa dingding yung niya, kasi malaki yung silencer na nakalagay sa kanya. Mahaba. Pero yung mapapalagay dito na shroud, ganito rin kalaki, kaya lang mahaba. So, mas tahimik at mas maiksi. Siyempre yung barrel. Kasi ang barrel na to is 19.5 mm lang. 19.5 cm, inches pala. Hindi cm pa. Kasi nakita, pag ganito lang, mag cm yung 19 cm. 19.5 inches. Mas mahaba siya sa isang ruler. Mas mahaba siya ng mahigit 1.5 ng ruler yung haba niya. So hindi ko na babawasan kasi mababawasan pa yung sa loob. Akin lang lalagyan ito ng matagal na tong barrel na to na ginawa ko. Kasabay pa ito nung iba. Marami na po kasi akong ginawang ganito na okay naman, good yung performance. Napatigil lang ako ng paggawa kasi nagpaganda ako ng account doon sa isang
social media platform. Kaya napatigil ako, doon ako nag-concentrate. Total gun ban naman. Pero since ngayon ito, ito ay palagi niyong makikita kapag ano. Kasi palagi rin ako lumalabas. Ang problema, palagi rin ako dumadayo, kaso dayo ng pasyal. Hindi ako nakakapagdala ng airgun kasi gun ban po ngayon. Yun ang iniiwasan ko na lalabag tayo sa batas pagdating doon sa airgun. Although, meron naman tayong mga kaukulang dokumento para dito, iniiwasan natin yung magkakaroon ng kasi alam naman natin bawal. Pwede yan sa bahay, naka-standby muna siya kasi kaya nga yung pagbabawal yung magkaroon ng maraming kasama po kasi ito doon sa gun ban. Kaya kahit po yung mga laruan kahit yung mga plastic, yung mga airsoft, yun na nakalimutan ko kanina. Airsoft bawal din po ilabas. Basta yung katulad ng parang miniature o katulad siya ng firearm, bawal po yun talaga. Kahit yung mga kutsilyo, bawal po yun. Yung itak, bawal po yun. Maliban lang kung tayo magsasaka. Huwag magsasaka, kahit maglakad ka na, sukbit mo yung iyong gulok. Kasi ginagamit mo sa pagsasaka yon. Yun kasama sa iyong trabaho. Pero yung magdadala ka, halimbawa sa sasakyan, makitang mayroon ka diyang itak o patalim, kutsilyo, bawal po yon. Kaya po, ayan, hanggang dito na lang. At pinapakita ko lang sa inyo yung ating unti-unting nabuo na airgun. Habang gun ban, nagpapaganda tayo at inaayos natin, kinokompleto natin yung ating kailangan dito sa airgun. Wala pa nga pong scope to Ito pa lang yung scope niya, pang daga-daga lang. Kailangan ko ng mas mahabang scope, yung mas malaki para pang dayo na pagdating ng pwede tayong competition lang po. Wala pa kasi dito, kaya hindi pa ako competition. At ayun, yung ating mga airgun, huwag nyo kalimutang i-maintain. Kagaya nito, kinakalawang yung barrel niya kasi wala pa siyang hindi pa naman kinakalawang. Ang nakakita lang ako ng bakas na na posible na kasi naalis na siya noong nakaraan. Pagkatapos gawin to, ay tinago ko, meron siyang case. Kailangan kasi para hindi mag-accumulate, para hindi magkaroon ng kalawang, kailangan hindi siya nahanginan, hindi siya exposed sa air. Ngayon, since kinabit ko na siya sa airgun at dumating na yung tangke at regulator niya, nakaset na rin, nasa labas na siya ngayon. So, maaring na yung kalawang. Lalagyan ko po ito ng protection, kahit pa malagyan siya ng top coat, yung clear na pintura, malagyan siya kasi sayang yung kislap. Sa bagay, ito ay matatabunan din ng shroud. Kaya lang, mas maganda kung kahit nasa loob siya, wala siyang kalawang. Yung hindi nagmamantsa yung kalawang sa kanya. Pagkatapos yung palagi natin sinasabi, pag papasukan nyo ng langis para lahat sila lubricated at saka dapat may hangin na mas mababa naman kaysa doon. At least 1,000 PSI, meron siyang laman para yung mga o-ring niya yung hindi masira. Kapag hinanginan natin ay hindi naman siya mahirap hanginan kapag tsaka hindi tayo magkakalas dahil lang sa may sirang o-ring. Yun po yung itinatagal ng airgun. Dapat kahit i-store mo siya, may hangin. Kaya pag itinago niyan, kung yan ay kondisyon, walang singaw, hanggang sa gamitin nyo na ulit yan, may hangin yan, hindi yan sisingaw. O kagaya nito, nasa 1,700, ayan yung laman ng tank. Ayan, tinago ko yan, ganyan yung laman niya. Ngayon ko lang nasikaso i-video. Pero ito ay nasa 4 weeks na, isang buwan na.
na nakatago. Ngayon ko lang naasikaso mag-video kasi isang buwan na rin ako nag-aasikaso doon sa kabilang media platform. Kaya pinapataas ko yung ano ko doon, yung follower natin para yun nga habang dagdagan natin yung ating sideline, mapagkikitaan. Tingnan ko lang kung ito ay nako, nakabukas pa pala. Malulubat ito. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo lahat. At sa mga susunod, ayan, sa mga susunod ay gagawa na tayo na kapag wala na pwede na ulit, gagawa tayo ng maraming barrel para sa inyo. At tuloy, doon sa mga testing ko naman ito, hanggang sa ibigay ko nga sa walang problema, walang complaint. Maganda yung performance. So tutuloy-tuloy po natin yan. Shout out po sa inyong lahat ng ating mga subscriber na patuloy nanonood pa rin tuwing may video tayo. Maraming salamat po sa inyo at magsama-sama tayo kapag katapos na nitong ganba na ito.